Welcome sa another episode ng Kwentuhan with Mommy J. At ngayong araw, isa na namang inspirasyon sa nakararami ang ating makakapiling. Walang iba kundi ang palaging nagbibigay sa inyo ng impormasyon patungkol sa ang dami niyan, community, paminsan nga meron pang mga hugot lines yan. Pero ang palagi talaga niya ibinibigay ng impormasyon ay patungkol sa mga dokumento, mga papeles, kung ikaw ay isang Filipino expatriate. Sigurado nakilala mo ang bisita natin ngayong gabi. Ladies and gentlemen, walang iba kung hindi si MPD Pinoy Feed, Abdul Hamid. Thank you. Kumusta naman tayo dyan? Ayos naman. Thank you so much for having me. Medyo kinakabahan pero kakayanin Kanina natin. pa siya kinakabahan. Yes. Bakit kaya? Kilalanin natin kung paano nag-umpisa sa buhay niya bilang isang overseas Filipino, kung paano ano ang pinanggalingan niya at saan siya humuhugot ng lakas na maipagpatuloy ang kanyang serbisyo sa ating community. Abdul Hamid, balikan natin yung mga panahon na nag-uumpisa ka, na ginugusto mo na matulungan mo yung pamilya mo, kaya ka nandito. Medyo mahirap yung pinagdaanan ko kaya naabot ko kung ano meron ako ngayon. Medyo naloko, medyo... Ilang taon ka na sa Dubai? 17. 17? UAE. UAE. Yes, 17 Okay. na. Mas nauna lang ako ng... Ng isang taon Sa inyo, sa akin. Oh, kasi 16 years ako eh. Oo. Mm. Pero, ano ang naging dahilan? Matanda na ako, so okay lang na 16 years ako eh. Alam mo yun? Pero ikaw, 17 years, ilang taon ka nung pumunta ka dito? Actually, hindi ko na maalala eh. So, i-minus na lang ninyo kung anong edad ko ngayon. 42. So, gamitan na lang ng... 'Yun yung pagpunta ko dito. As visit visa. Okay. Visit visa. Yes. Pinapunta ko dito. Bali, meron akong interview sa Skype dati. Tapos sinabi na mag-work daw ako sa isang cafeteria. So, way back before, wala akong alam anong merong cafeteria. Basta alam, magtatrabaho Anong daw. probinsya meron ka? Sa Sultan Kudarat. So doon ka talaga? Doon talaga ako. Hindi ka nag-Manila, papunta talagang from Sultan Kudarat? Sultan Kudarat and UAE. Jensan. Okay. Yes. And napunta lang ako ng Manila dahil nga papuntang Dubai. Okay. But hindi Dubai talaga yung yung unang punta ko dito, Ajman. Ajman? Yes, Okay. Ajman ang first job ko. Sabi doon, ang trabaho sa akin is magtatrabaho ko sa beach. Ang ganda pakinggan, di ba? Nasa beach. Oo. So pinadalan ako ng sponsor ko before ng visa, ng ticket, pati allowance after the interview. Kasi may experience ako sa isang fast food chain before. So yun yung naging ticket ko na nakapunta ako dito. And then, yung pinagtrabahoan ko before, medyo mabigat-bigat yung kasi for 1 year, nag-work ako as shawarma. Pagpunta mo dito, siyempre, di ba sabi mo nga kanina, parang nakita ko kasi nung sinabi mo beach, di ba parang merong ningning sa iyong mga mata. Yes. Di ba? Talagang na-disappoint ka ba? Umasa ka na kung ano yung gusto mong marating sana sa Ajman noong mga panahon na yon. Hindi ba yun talaga ang dinatnan mo? Totoo nga pala yung sinasabi nilang expectation versus reality. Yes, di ba? Nasa beach, nasa dagat. Totoo naman nasa dagat yun. Pero ang unang trabaho ko sa cafeteria talaga na shawarma, hindi ko na-expect yung kasi mali ko ba ano yung shawarma that time. Wala akong idea na mahirap gawin. Pero kailangan, kasi nandito na ako eh. And medyo, alam mo, masakit doon sa work ko na yun. Kasi nag-work ako doon for 1 year na ang kinakain ko lang doon is chicken burger or beef burger. Araw-araw? Araw-araw for 1 year. Tapos 12 hours duty, walang day off that time. So, Itong araw talaga, tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy. Kung makikita lang nila sa picture na nasa screen, inunahan ko na. Nasa screen, makikita nila doon. Doon ako na kasi nung nag-work ako doon, pero may mga kabayan kasi dumadaan doon na first time ko nakakita ng Pilipino na nagsishawarma. And way back before, pag magtanong sa yung mga kabayan na magkano sweldo, sinasabi ko. And I just want to share na my first salary is 500 dirhams per month for 1 year. 500 dirhams? Dirhams. Paano ka nabuhay sa 500 dirhams ng mga panahon na yon? Knowing na may babayaran kang bahay, may, syempre, pagkain mo, or talagang tinipid mo yung sarili mo kasi kung ano na lang yung ibibigay sa'yo na yung beef burger nga, chicken burger for Chicken or beef burgers. everyday, no? And then, syempre, kaya ka nang ibang bayan para makatulong ka sa pamilya mo. Mm-mm.
Yung 500 na sweldo ko, to be honest, pinapadala ko lahat yun para sa kapatid ko nag-aaral. So, libre naman ako ng accommodation sa Villa sa Adsman. Okay. And then, parang okay na sa akin yun. May makain, chicken burger, beef burger. Pero, to be honest, nagawa ko rin sabihin natin magnakaw, 10 dirhams. Para makabili ng bigas. Kasi hindi ko pwedeng, walang rice. Kailangan din natin yun. Yun nga, sumasakit ang ulo ko actually. Ako lang, kapag hindi ako nakakakain ng kanin, nagkakaroon ng epekto. Kasi nga tayong mga Pilipino, sanay sa kanin. Rice. Yes, tama yan. And within that year pala, kinlos ng amo ko yung cafeteria kasi alam niya na kasama ko mga ibang lahi doon. So nakita niya paano mag-work ang Pilipino. Nung that time na kinlos niya yung cafeteria, sabi niya, pwedeng kumuha ka pa ng ibang Pilipino kasi I like how Filipino works. Daw, ganun. Tapos kinancel niya yun. Habang cancel yun, pinadala ako sa disyerto. Saang disyerto? Disyerto sa Aldeid, Sharjah. Okay. And 1 month ako doon, like 45 days. Ang work ko doon na hindi ko ulit in-expect. Medyo mabigat eh. Sayang walang mga picture-picture pa that time eh. Nagpapakain ako ng kambing, sheep, manok. Everyday. Kahit hindi ko alam, basta kailangan gawin ko lang yon. Part-time ko yun per day, 10 dirham. Per day? Per day. Ilang oras 10 yun? dirhams. Like a whole shift. Papakain ako ng morning, lunch, and dinner. And ako lang dun sa disyerto na yan, may maliit na parang room. Every day? So per day, 10 dirham? 10 dirhams, yes. And bakit ka napunta from shawarmahan sa Ajman doon sa disyerto sa Sharjah? mabait kasi akong tao eh. I mean, pag mayroon akong amo, sinusunod ko na lang palagi. Way back before, nung nag-close yung cafeteria, sabi ng amo ko na, since naghihintay ka pa ng Pilipino, ipadala mo na kita sa farm ko. Okay. O, ipadala mo na kita sa So farm ko. yun yung istorya. Yes. Nag-yes naman ako kasi ako yung tipong yes dito, yes, lahat na lang. So, doon ko rin naranasan yung hirap na nagpapakain ng sheep. Kasi yung sheep, ang hirap pakainin, kailangan mong habu-habulin yung sheep para dumedilan yung mga anak nila. So, doon ko siguro nakuha yung, ang bilis ko lang hingalin or asthma doon. So, araw-araw kong ginagawa yun. Gaano katagal ka doon sa Sharjah? Mga 45 days. 45 days? Yes. Inalis lang ako ng amo ko doon dahil may namamatay na mga sheep. Kasi hindi naman ako marunong talaga. Alimba't, tinatago ko sa disyerto, itatabunan ko. So, tabunan na, okay. So, siguro mga 20 yan namatay. No under your care? Yes, kasi Oo. hindi ko naman talaga alam. Pero hindi ka naman nila sinisi kasi alam naman nila. Eto, nung one time nalaman ng amo ko, parang may naamoy siya. May naamoy siya. Tapos sabi niya, nakita niya sa akin. Tapos doon ako kinabahan. Sabi ko, baka ano nang gawin nito. Sabi niya sa akin, you should always say yes daw pag nagtatrabaho ka sa kanila. Sabi ko sa kanya, sometimes I also need to say no. Kasi hindi ko naman alam trabaho na yan. Pinilit mo na akong gawin yan eh. Pero dahil ikaw yung... Pero nag-yes ka naman sa kanya ng nag-yes nun, di ba? Nag-yes ako ng nag-yes. Ano naman yung amo ko eh, isang relihiyoso dito. Yun naman, medyo kuripot lang talaga, to be honest. Tapos ngayon, dahil nalaman na niya may namatay na sheep, binalik na ako sa Adsman, sa Villa. Okay. Nung binalik niya ako sa Adsman, doon ako natakot. Kahit yung food allowance ko, hindi ko hiningi. So meron akong 100 dirhams doon. Will you believe na nakasurvive ako like 1 month ng 1 dirham a day? Anong kinakain mo? Parata. Parang nalungkot ako Nanginginig ako 1 dirham a day, 50 pills and 50 pills na tubig. Para lang mag-survive that day. Sorry. 1 dirham lang a day. Ang hirap isipin yung 1 dirham. Pero ayaw ko kasi sumuko eh. Sabi nila, umuwi ka sa Pilipinas kasi wala. Sabi ko, ayaw ko lang. I'm sure may mga iba na or ikaw talaga hindi mo naisip na umuwi ng Hindi mga kasi, panahon na yun. Hindi kasi, nandito na ako eh. Kung hindi man ako naging blessed that time, naging thankful pa rin ako sa sponsor ko kasi sila yung gumastos dito. Tapos yung kapatid ko, pinapaaral ko sa university. Pag mag-stop yun, problema na naman another one same. Tapos yung nanay ko, may sakit din doon, kaya tinis ko yung 1 dirham a day. Tapos, ang hirap nung kasi, pagkausap ko yung nanay ko, kumusta ka dyan? Okay lang, masaya ako ganyan katawagan sa cellphone. Pero, hindi nila alam mo, umiyak ako nun eh. Kasi hindi ko, parang nahiya akong share na ganito yung pinagdadaanan ko. Pero makikita niyo sa picture ko yung dati, para ako namumulot ng
ng basura doon para mag-survive. Ayun, hindi pa rin ako sumuko nun. Tapos, parang nadidepress na rin ako dati na hindi ko alam ano nangyayari sa akin. Tapos, nakalbo na talaga ako. May buhok talaga ako. Napunta dito. May buhok talaga ako Yun talaga dito. sa dali lang. Gusto ko makita yung itsura ni Abdul Hamid nang may buhok kasi alam niyo po, nakilala ko si Abdul Hamid kung naaalala ko, no, 2016, mga ganon. When we were starting Tatak Pinoy, Loud and Proud with Kuya Rico Cardoniga. Alam niyo po ba na si Abdul Hamid ay isa palagi yan sa may mga free sessions kami, hindi po siya nawawala. Bawat session namin, nandun siya, doon ko nakita kung gaano siya kauhaw na matuto. Alam mo yon, may mga tao na new learnings. Gusto palagi. Alam mo yon. So, sabi ko, sino ba tong ano na to? Kasi laging may registration, may pangalan niya. Tapos, nagiging pamilyar na sa akin ang kanyang mukha. Hanggang sa, natutuwa na ako kasi sa bawat session na ibinibigay namin, alam ko may nakukuha siya. Alam niyo po kung bakit? Kasi unti-unti na siyang nag-e-evolve into a better Abdul Hamid. Pag-usapan natin yung journey mo, no? Total na umpisahan ko, 'di ba? Mga 2015, 16. Lagi kitang nakikita eh. Alam mo 'yon? Palagi ko lagi kang nagse-search ng something. Basta free siya, pupuntahan mo. Actually, bago man ako napunta sa social media, yung pinaghugutan ko talaga is yung nangyari sa akin before. Isisingit ko lang din, hindi ko pa na ano. Naranasan ko rin kasi mag-work ng kitchen assistant na inuutos-utusan ng ibang lahi na, oy, magtrabaho ka dyan kahit di ko trabaho, kiss-kiss ng kaldero, kiss-kiss ng floor, lahat yung pinagdaanan ko doon. Parang pelikula, yung parang ramdam na ramdam mo na parang inaapi ka, alam mo yun? Yes, tama. And kasi ano talaga ako eh, ako yung, minsan hindi ko na naisip kung mali to, tama to, basta boss kita eh, hamo kita eh. Mabait ka talaga. Ganun lang talaga ako. And ito siguro hindi ko makakalimutan na na-experience ko dito. No? Although, wala akong ebidensya. That time kasi wala naman tayong mga cellphone. Cannot afford eh. Natulog din ako, to make the story short, sa Adsman Beach, sa harap ng malapit sa Karama roundabout, sa Adsman Cornice. Like 5 days. Bakit? Kasi dun sa inaplayan kong trabaho, niloko ako. Tapos hindi ko binisahan. Promise. Tapos nung sabi ko, saan yung visa ko? Nagagalit siya. Tapos sabi niya, lumayas ka. Nung pinalayas ako doon, natulog ako mga 1 week sa bato. Dala-dala mo yung mga gamit mo? Wala akong gamit. Iniwan ko muna sa kakilala ko doon sa naging katrabaho ko doon. Okay. So to be honest, maniwala mo kayo hindi, 5 days akong walang ligo. Parang palaboy ganun? Yes. 5 days walang ligo, doon ako tutulog. Tapos iiyak ako, sabi ko, bahala na kung mahuli man ako ng taga-UAE dito. So, baka yun ang kapalaran ko. Kung meron mang magtitrip sa akin, baka kapalaran ko. So, may picture din ako niyan. Naglalakad ako sa mga beach para makahanap mayroong mga kabayan na naliligo o magbi-beach. Tapos dadaan ako sa kanila. Para akong namamalimos dun eh. Tapos pag makita ako ng mga kabayan na, uy, kumusta kabayan? Makikipag-usap ako. Tapos kukwento ko yung ano. Hindi ako nahihiya eh. Kukwento ko talaga nangyari sa akin. Para magkaroon sila ng idea. Pero nakakatuwa yung mga kabayan na yun, kung pwede lang may chance na makita ko sila. Pag nagbi-beach sila doon, may mga pagkain extra. Lahat ng pagkain tira binigay sa akin. Naawa talaga sila sa akin. Hindi ka naman naggutom dahil may mga magagandang puso na Yes. mga tao na nung mga oras na yon, I'm sure syempre iba-iba sila, no? Araw-araw iba-iba yung mga nakakatagpo mo, nakakausap mo doon. Binibigyan ka nila. Pinibigyan nila ako. Pero naniniwala kasi ako eh, ganitong mindset ko eh. If you do good to other people, babalik din yan sa'yo. Yung good babalik. Yes. Good karma, expect na good karma pa rin ang Totoo babalik yun. sa'yo. Totoo naniniwala yun. ako dun. Ako din, naniniwala Yun naman talaga ako pinagdaan doon. ko. Pero hindi ako sumuko, basta tuloy-tuloy ang buhay. Actually, alam mo, ang tatag mo. Kasi siguro, kung ako yun, wala na akong matirhan dito. Baka ang unang inisya na hello, ma, pa, pahingi na akong pang ticket, uuwi na lang ako. Alam mo yun? Pero ikaw tiniis mo eh. Mas nanatili sa'yo yung goal mo. Mapaaral ang kapatid mo, makatulong, ayaw mo maging burden sa mga magulang Yes. mo, mas nanatili yun. And sabi mo kanina, hindi mo na maano kung ilang taon ka. So mag-math tayo ng 42 less, mga 25 ka nun. Alam mo yun? So, nung mga panahon na yun, syempre,
di ka nakakakain araw-araw ng kanin, di ba? Mga burger. Aba, diet yun, Abdul. Yes. Alam mo yun? Ayaw, ah. Nung mga panahon na sexy pa. Mas sexy siya kasi ngayon, no? Di ba? Muntik pa nga ako ma-depressed nun eh. Pero kailangan naniniwala din ako tama ba yung term ko? Psychology. Pag yung mindset mo na kailangan lumaban ka, lalaban ka. Yung the whole body mo Susunod yun. sa utak. Totoo Yes, yun. naniniwala ako dun. Pagka mentally strong ka, sometimes kung ano yung iniisip mo, alam mo yun, magfo-flow. Yes, naniniwala ako dyan. Kaya naman si Abdul ay nagkaroon ng maraming pagkakataon na tuloy-tuloy lang siya. Kasi every time na nasa bingit na siya, alam mo yun, yung utak ang nagiging mas matatag sa kanya. So ito yung mga isa sa mga siguro matututunan natin, maging inspirasyon sa mga maaaring may mga nanonood sa atin ngayon na talagang hirap na hirap sila, no? Or maaaring nasa similar situation sila ngayon, Abdul. Baka gusto mo silang kausapin. Basta wag lang kayong dapat malakas ang loob. Sabi nga sa kanta, tibay at lakas ng loob ang kailangan natin dito. So, yung mindset natin, kasi ngayon ang daming negative eh. Dapat mindset natin, yung paano natin ma-improve yung sarili natin as an OFW. Tapos kung meron man tayong mga dreams or wish, dapat hindi lang wish yun or mindset natin, dapat gawa natin ng paraan. Hindi lang yun manifestation. Dapat with action. Oo. Kasi yun, kukonek ko na from the Adsman story to Dubai na. Nung nasa Dubai na ako, doon ko na narinig yung mga community, ganyan. Kaya gusto ko nang ma-connect sa community kasi I know ano yung pinagdaanan ko. And I just want to share to the community anong mga nangyari sa akin na pwedeng magpa-inspired. And isa siyempre ang Tatak Pinoy Loud and Proud si Kuya Ricon sa inyo. Kaya nakilala din ako dahil sa personal branding, which I am proud kasi ako nanalo dun. Sugar yata yun. Okay, Sugar. Pero si Kuya Rico dun, andun pero din. kayo ang nag-ano nun, organize. Andun si Sugar, doon Yes. kami nag-organize nun. Kaya Yes. ako nasabi kanina na lagi kitang nakikita kasi every time we do things like this for the community and it's free of charge kasi madami sa atin ang gustong mag-share ng knowledge. Alam mo yon? Andun po si Abdul Hamid. Hanggang sa nakita na natin yung yung pag-soar high ng kanyang career bilang isang sikat na vlogger dito sa Dubai. Umpisahan naman natin yung journey doon, Sino ang yung mga nauna mong mga nakasama na nag-inspire din sa'yo? Kasi sometimes, mga nasa tao sa paligid mo din. Unang-una, parang hindi ko naman alam ano yung vlogging before, ano yung content creator before. But unang-una, may ginawa akong group muna na Pinoy Dubai Jobs in UAE. So, ginawa ko yung grupo na yun para mag-share ng information sa mga kababayan natin, sharing some mga jokes, hugot, para mag-inspire sa mga kabayan din natin. And then, mahihain ako. Sabi ko, di ba, pag sinabi ng manager, yes lang ako. Sabi ko, kailangan ko ma-develop yung confidence ko. And then, nung ginawa ko yung vlog ko, Mr. Pinoy Dubai. Pinoy Dubai is from Pinoy Dubai Jobs in UAE, and Mr. is dinagdagan ko para yung group ko and vlog ko Mag-sink in. Yes. And then yun na nga, Mr. Pinoy Dubai na yung vlog ko, nag-start na ako creating content. Sabi ko, gusto ko kung makilala ko sa content, yung bang nakakatulong sa mga kababayan natin in a small way, hindi man financially, pero sharing of information. Yun talaga until now ang kinontinue ko na hindi ko inalis. And naging MPD Pinoy Feed lang yan. Kasi pag pinakilala ko sa mga event nung Thank God, true din sa inyo na nakilala ko ng mga organizer, pag pinakilala, ito nga pala si Mr. Pinoy Dubai, parang inisip nila, ano to, Mr. Dubai? Mr. So, kaya shortcut na lang, salamat kay Juan Dubai, Michael. Oh yeah, si Michael, Siyang yes. nakaisip ng MPD na short. Oh. Yun, MPD. So magkaibigan din talaga kayo ni Michael. Yes, ni Juan Dubai at si Boy Juan Dubai. at si Boy. Yeah. Buhay sa Dubai. 4 kaming mga Dubai sa dulo ng pangalan. Ang galing Ayun. naman. Kaya MPD. Kaya MPD, okay. Napansin ko lang kasi I think yung hugot mo doon sa mga ginagawa mo para sa community is syempre galing talaga lahat yon sa experience mo. Yes. Yung pag gusto mo makatulong para dun sa mga naghahanap ng trabaho dahil sa nahirapan ka. Yes, totoo dati yan. sa And mga I know that trabaho. feeling. Minsan ako gusto mong ganitong na information, wala kang makuha ng information. And of course, ang
ang mga polo naman natin, may ginagawa naman sila. Pero, syempre, hindi naman lahat sila nag-social media. Naaabot. Yes, naabot. So, alam ko, nasa mga social media, yung mga nasa bahay, yung mga ibang walang platform na pwede napuntahan. Sabi ko, gamitin ko to para mag-share ng ano. Kasi alam ko yung feeling eh. Walang trabaho, niloko nito, mga ganyan, anong pwedeng gawin. So, yun talaga na masasabi kong blessing. Hindi ko naman in-expect yung pera sa vlogging. To be honest, sa Facebook, wala namang ads dati. Wala namang in-stream Totoo ads yun. eh. Oo. Yung Diba? mga naunang ano ng Facebook, wala. Yes, wala. Talagang ang target ng mga content creators noon ay ang YouTube lang. YouTube, totoo. Na napakahirap po i-penetrate. Totoo It's din yan. another beast na napakahirap i-penetrate. Totoo din yan. Oo. So, ang Facebook, kasi syempre, tayong mga Pilipino kasi very active tayo sa Facebook. Ano. So, yung Facebook, doon mo sinimulan yung mga content mo na ganito eh. Yes, doon diba? Doon ka nakilala eh. Oo. Natatandaan mo pa ba yung isa sa, yung unang pinakamataas na views mo sa Facebook? Anong content yun? Yung mga joke-joke, 4.8 million. Wow! Ano yun? Mga joke-joke lang yun. Ano Gusto mo yung i-try ko joke-joke? sa'yo? Gusto mo i-try ko sa'yo ngayon on the spot? Oo, go! Okay, dapat Oo, mabilisan to. Ano oo. sa English ang anak na lalaki? Sun. Anong spelling ng araw? S-U-N. Anong spelling ng araw? S-U-N. Anong spelling ng araw? S-U-N. Ulitin ko lang. Ano sa English ang anak na lalaki? Sun. Anong spelling ng araw? S-U-N. Final answer? S-U-N. Yun, di ba? Anong spelling ng araw? S-U-N. Anong spelling ng araw? Ano ang English sa anak na lalaki? Ano ang English na anak na lalaki? Oh, Sun. son. So, anong spelling ng araw? S-U-N. Sigurado ka? Oh. Ano ang spelling ng araw? S-U-N? S-O-N. Hindi, S-U-N. Sigurado ka? Oh, sigurado ako. Final answer? Final answer. Wala talaga to. Ano? Siyempre, ang spelling ng araw, A-R-A-W. Yun ang isa sa mga trend. Ano, hindi pa rin yun nakukuha, no? Ano spelling ng araw? Oh my God! A-R-A-W! Diba? No, Gusto mo oo. pa ng isa? Gusto ko pa. Sige nga. O, sige. Nakaka-challenge naman to. Sagot mo. May tanong ako. Sige. Dapat ang sagot mo mabilis. Oh, sige. 2 plus 2. 4. 1 plus 1. 2. 1 plus 1. 2. 1 plus 1. 2. Dapat ang sagot mo mabilis. 1 plus 1. 2. 1 plus 1. 1 plus 1. 2 plus 2. Dapat ang sagot mo mabilis. 1 plus 1. Mabilis! Yun yung mga content ko na nag-million-million. Ang galing, nakakatuwa naman. Nabiktima po ako ni MPD Pinoy Feed. Talaga naman. Hindi ko nakita to dati. Pero ngayon talagang first hand na experience ko yung mga ano niya, yung mga joke time niya. Ha? Medyo gumaan yung pakiramdam ko sa usapan natin na medyo natawa. Yun yung mga Ako trending din, grabe. Kasi ito na yung mga parte ng buhay mo na blessing na. Yes, Alam mo blessing. yon, blessing na. Siyempre dito kasi sa kwentuhan with Mark, talagang kwentuhan kung paano nagsimula. Etong mga taong to ay nakakapagbigay ng maraming inspirasyon na sa nakakarami. Alam mo yon, marami na silang mga thousands of Filipinos na sila. Kaya naman gusto kong maibahagi din nila kung ano yung mga pinagdaanan nila noong nakaraan bago sila naging katulad nito, bago siya naging MPD Pinoy. Tsaka syempre, di ba, revelation, na ang tumulong pa sa pangalan ay ang kanyang kaibigan na si Juan Dubay, na si Michael Reyes. Yes, siya talaga Diba? yun. Shoutout sa'yo. Shout out sa'yo, Michael, di ba? Michael Dubay. So, eto na yung mga, so nagtuloy-tuloy ka na. Eto ba ano naramdaman mo nung mga panahon na, uy, nag-milyon yung aking video? Ibang ibang feeling na sabi ko, masasabi ko na sa sarili ko na, ay, meron na akong million views. Kahit anong mangyari, nagka-million na ako. Hindi pa uso yung Reels that time, ha? Oo, hindi pa. Ito na lang ng bago lang naman. Yung ng Reels Reels, kasi mabilis lang mag-million ngayon, Correct. eh. Pero dati-dati ang hirap kaya. video pa na Oo, landscape mahaba-haba. pa. Yes. So, unang-una sabi ko, ay salamat. Tatlong video natin nag-million na yung mukha ko talaga. Na nandun. So, nagpapasalamat MPD ako. Pinoy Feed na to. MPD Pinoy Feed na to. May isang collaboration ko with Alawi. Meron kami doon. May iba yung mga guest ko lang na nagjo-joke-joke lang.
And another million views, siyempre shoutout kay Dambo. Oh, Nagkaroon siya ng million views dahil sa akin. Kaya naging magkaibigan kami ni Dambo. Meron kasi isang joke doon na nilagay ko sa page ko, then nag-million views. Ano yung joke na to? Kasi kilala ko rin si Dambo Oo, eh. grabe mag-joke. Oo. Nung panahon kanta ng mga jingle nung eleksyon. Okay. Yung kinanta niya ng mga ganong kanta. Kaya nag-million eh. So, nandun yung mga dalawang magkakalabang class na sa comment, ganyan. Alright. So, hindi niya makakalimutan kaya nag-million yun. Kaya kami magkaibigan. Nakakatuwa Dambo. naman. Mga anong taon ka na nagsimula na guminhawa ang sitwasyon mo dito sa Dubai? Pero bago yan, kasi di ba nag-Ajman, nag-Sharjah, then bumalik ka ng Ajman. Ano yung naging pagkakataon sa'yo para pumunta ng Dubai? Okay. From Ajman, yung pinagtatrabuhan ko yung hotel doon, thank God, blessed pa rin ako kasi may work na ako that time. Magka-close naman yung hotel. Kasi yung may-ari na matay, then yung Okay. anak niya, yung hotel gusto niya family hotel lang. Okay. Yung hotel dati kasi kahit sino na. And then nalugi. So sabi niya within 2 months kailangan niya maghanap ng trabaho, then ika-cancel ko kayo. So nag-work ako sa umaga sa Ajman, and then hapon pupunta ako ng Dubai, mag-apply, then uuwi, tulog konti, umaga back to work, then punta dito, naka-necktie, dire-diretso niyan. And then nung nakahanap na ako ng work pwede ka man sabihin ng company? Al-Shaya Group of Company. First ever na sobrang laki ng sweldo ko, feeling ko that time, naiyak talaga ako. Na finally, kasi that time nag-apply ako, sabi ko sana mahanap ko ng trabaho, Dubai na talaga. Bakit Dubai? Kasi syempre, Ajman, Sharjah, 7 Emirates naman tayo. Alam mo yun, pwede ka naman sa Abu Dhabi, Al Ain. Bakit Dubai? Kasi parang kahit sa Pilipinas, narinig natin Dubai. And sa Ajman kasi that time, yung salary mo is sakto lang sa cost of living ng Ajman. So yung sweldo mo, ganyan din. Unlike sa Dubai na ang impression ko nun is malaki yung sweldo, malaki din pala ang cost of living mo dun. So, siguro, dun na yung blessing na pumasok sa Dubai na dun ako nakapasok and nagkasunod-sunod na yung blessing. So, ginamit ko na lang siyang, nasa tao lang naman yan eh. Kung paano ka sa gastusin. Oo. So, dun na, thank God, lahat sunod-sunod blessing na. Nung nagsimula ka na kumita sa social media platforms mo, oo, ano yung pinakauna na regalo mo sa sarili mo? iPhone? Wow! iPhone! Di ba? Ganun mo pala ma-realize na. I mean, that time wala ka namang gustong bilhin. The more na lumalaki yung lumalaki din yung Totoo mo. yan. Totoo yan. Yung iPhone talaga ang una kong Pero hindi. Nagagamit mo yun. Yes, hindi ko naman yun binili para sa luxury, kundi necessity, tama ba yung term ko? Hindi lang Ginagamit siya ko siya. wants. Alam mo yun? Gusto mo din siya, nagfo-fall. Pero kasi needs. Alam mo yun? Yes, that's right. Oo. And wala po kayong makikitang any expensive item na gamit ko, maliban lang sa phone lang talaga. Hindi ako mahilig, alam mo yan, kahit sa mga socialization, ganito lang talaga ako. Hindi ako... Kailangan ko po siyang pilitin minsan. Yes, kailangan niyang pilitin. Kailangan ito yung suot. Kasi syempre ngayon, meron tayong mga imbitasyon. Alam mo yun, na nare-receive na hindi siya pwedeng mag-t-shirt. Kasi si Abdul talaga, t-shirt minsan pasaway. Minsan sabi namin all black, minsan darating siya naka-red. Di ba? Parang alam ko yan Oo, pero parang, sumunod naman ako last sumunod siya time. next na, sumunod na siya. Sumunod pero, na ako. simple lang talaga siya. Alam mo yun? Ako isang living testimony na talagang si Abdul ay simple lang. Ang pinakalagi niyang tambayan ay? You mean iniinuman? Chai? Oo, ayun. Chai. Siya po ay kilala bilang si Mr. Chai kasi Chai. lagi talaga sa minsan mga pictures niya, kasama yung mga kaibigan, Chai tayo, puro ganun, di ba? At saka lagi siyang nasa USA. Yes, USA. Ano yung Alam USA? niyo ba yun, sir? USA. United States of Ariga. Yun. Meron akong t-shirt niyan, di ba? Simula ba nung nag-Dubai ka, ikaw ay tumira sa Alriga? USA lang talaga, yes. USA. Hindi na ako nakaalis dito. Sa Ariga talaga. Mga malito kayo ha. United States of Alriga po, yung USA. Well, unang-una sa Riga kasi nandiyan na yung mga Filipino community, nandiyan na yung mga mall malapit, nandiyan na yung metro, and then sa first job ko nandiyan na yung mga car lift, nandiyan na lahat eh. So dito na ako
Dubai ko day 1 hanggang ngayon, Riga pa rin. Hindi mo na inisip na, ay, try ko naman magkarama. Kasi marami ring Pilipino doon. Well, depende siguro if maybe may opportunity na baka mayroong job doon, maybe. Isa kasi sa reason kung bakit tayo nagtatransfer, di ba? Depende rin sa trabaho, di ba? Pero as of now, thank God, ano naman ako, freelancing yung paikot-ikot kahit saan. Pero babalik pa rin ako sa USA. Okay. Dito pa rin ako. Doon sa mga content mo na ginagawa, paano yung ginagawa mo na research para maibigay kasi yung sayo is information. So, ibig sabihin, very, very important na tama ang impormasyon na ibibigay mo or else mapapariwara yung mga nanonood sa'yo. Yes. Alam mo yun? Yung pa yung number 1 sa akin. I just don't do content para sa views. Wala akong pakialam kung may views yan o wala. Importante yung information na in-share ko tama, nag-research. So, nandiyan yung website ng Polo natin, ng Philippine Consulate, ng Department of Migrant Workers website, mga Bureau of Immigration. So, yun ang mahirap sa akin. And sa totoo lang, nagbabasa ko lahat ng PM and comment. Kasi hindi naman yung content sa akin mga joke-joke lang. Kung may tanong, kung kaya ko, sasagutin ko yan. Inisisa ko yung mga messages. Siguro merong iba hindi ko nare-replyan sa dami ng messages. So more than 100 messages every day sa Facebook. Kaya kinlose ko yung messages ng TikTok. Hindi mo na kaya? Hindi ko na kaya. Ayaw ko naman mag-admin. Bakit? Kasi baka may mali ma-share yun. Mukha ko yun eh. Ikaw yun eh. Ako yun eh. So kung hanggat kaya ko, sige. Kaya pag sa page ko, pag mag-message ka rin, sabi ko kung kailangan nyo ng mga content about OFW, please visit my TikTok kasi palagi naman yun minute-to-minute update ng mga about sa OFW. So, wala akong pakialam sa views. Basta masaya ako. Basta tama ang mga impormasyon na ibinibigay ninyo. Totoo. At saka may nag-PPM sa akin, Sir, salamat po. Nakauwi ako. Yan, pinanood ko yung videos nyo. Yun yung money cannot buy Sarap ng happiness. pakiramdam. Pag nakakasalubong mo sila, ay sir, yung video mo, doon ako nakilala. Doon ako masaya. Naalala ko, nung nakaraang event for the Filipino community, natuwa ako kasi nakita ka ng mga ibang mga kababayan natin, nakilala ka nila, dami nagpa-picture sa'yo. Kaya nga, medyo nakaka-pressure. Pero hindi ko naman pinangarap yun, pero whether you like it or not, nandyan talaga yan eh. Pero doon, pag magpapicture sila, sir, kayo po yung pinapanood ko, kaya po nakuha, kaya alam ko pong merong verification dito at ganyan, kayo po. Yun yung sarap sa feeling eh. Lalo na pinagbubutihan mo ang mga content mo dahil alam mo na nakakatulong. Yes. Ayaw mo na may mapariwara. Alam mo yun. Sa totoo lang, may mga videos po si Abdul Hamid na ako mismo ay nagfo-forward. Ito yung mga hindi ko na magagawa ng content. Bakit ko pagagawa? Nandun na. Nagawa na ni Abdul Hamid. Fo-forward ko na lang kasi madami tayong mga nare-receive na mga tanong. Alam mo yon. So pupunta ako sa page mo at hahanapin yon at ifo-forward sa mga WhatsApp, sa mga ano nila na ito yung link. Pumunta na lang kayo dito. Pero sana yung mostly sa mga kababayan natin, no, ganyan, no, mahilig mag-research or gumawa ng paraan. Kasi kayo nga, nasa social media, nagsisearch pa rin ng anong pwedeng yung iba kasi, ito yung, tama ba yung term? Reading comprehension ba yun? Or minsan binigay mo na lahat ng information, magtatanong comment pa doon, ano pong kailangan? Nandun na sa video. Normal na po siya. Marami tayo talaga na ng ganyan. Job vacancy, nandun ang email, contact number. Saan po magsisend ng CV? Na di ba? Oo. Minsan kami, na gumagawa ng mga content, andun na. Spoon feeding na eh. Yun That's na right. eh. So, intindihin na lang natin yung mga ginagawa. Katulad ng sinasabi namin lagi, yung iba hindi nagbabasa pero nanonood ng video. Pero sana sa panonood, intindihin din natin. Totoo. Kasi, katulad ni Abdul Hamid, walang admin yan. Siya ang lahat ng sumasagot. Alam mo yung katulad ko, ako din ang sumasagot. May mga ibang sumasagot. Nag-aabang. Pero kasi hindi sa lahat ng oras, may mga oras tayo na lahat sagutin kayo. Kaya kailangan sana intindihin din ninyo, lalo pa yung mga katulad niyan, importanteng mga bagay, trabaho, alam mo yon, mga dokumento ng mga content ni Abdul Hamid. Diba? Nakakatawa din yung mga job posting ko. Minsan yung mga company nagpo-post, pag marami na daw mga CV na nasisend, paki-delete na lang yung post, puno na yung WhatsApp ko ng mga Nakakatawa din yung ganun na ibig sabihin, diba? Effective. Alam mo yun. Kahit pa paano. Pero hindi ko yun sinasabi sa kundi sila mismo nagsasabi sa akin. Kasi hindi ko naman ugali mag-post ng, oy,
mga ganyan-ganyan, I just wait for them na sila yung mag-comment, mag-PM sa Mas akin. maganda naman na yun. ganun. Wait for people na sila ang magsabi ng magagandang. Mahirap naman magbukat ng bangko. Totoo. Yung Kaya pag may mga PM sa akin na nagpapasalamat, minsan makikita mo in story ko, galing yun sa kanila. Pero hindi yung ako mismo ang mag-ano. Pero alam mo na may napansin din ako kay MPD. Napakagaling po niya maglagay ng mga hugot. Well, parang pagkain din kasi yung social media, naniniwala ko, wag puro adobo. Bigyan mo rin ng ibang flavor para hindi magsawa ang tao. Baka sawa na dito, pero ang viewers mo or follower mo, hindi naman lahat yan nangangailangan. For example, may follower tayo sa Pilipinas, baka hindi OFW, kailangan niya ng ganitong mga hugot, mga Kailangan ng pampasaya. good vibes, pampasaya. Pero saan mo ba Para sa kanila. kinukuha yung mga hugot na yun? Sometimes based on experience. Minsan based on experience. Minsan may ma-post lang. Minsan may mga nakukuha din naman na nire-reshare lang natin. Hindi naman lahat 100% galing sa atin. Minsan may mga nakikita tayo na parang ginawa lang natin ng twist ng content. Sa para ngayon, kumusta ka with your family back home? So far, okay naman. So yun nga, tulad ng sinasabi ko, wish ko na sana this year makauwi kasi 8 years na ako hindi nakaka-uwi. Hindi sa ayaw kong umuwi before, but there are many situation na pag gusto kong umuwi, may ganitong nangyayari. Pag ganito, may nangyayari. But sana ngayong year uuwi ako. Bakasyon. So far, okay naman yung nanay ko, pero matanda na rin, so kailangan kong ma-meet. And gusto ko rin malaman magkano na ba yung mga bilihin doon para ma-budget na rin yung papadala. Kung kasya ba yung pinapadala ko or hindi. Parang gusto kong i-experiment sa sarili ko yung pinapadala ko and nasa Pilipinas kung magkano ba to, i-content ko ba kung kasya ba tong pinapadala. Yun ang gusto ko. Sabi nga, tatandaan ko yung sabi mo na ang goal mo this year ay makauwi ka. Yes, yun. And umuwi ka kasi 8 years is too long Kaya to nga be far away from, sa family. 'Di ba? 2020 sana ang balak ko, pandemic. Nagka-pandemic tayo. Kumusta na yung pinapaaral mo na kapatid? Graduate na ngayon. I mean, na siya, may work na siya sa DepEd. Ang galing naman. Palakpakan Wish nga niya natin. pumunta sa Dubai kasi lahat nakikita ng Dubai, ang ganda sa Dubai, di ba? Wala naman tayong kinakwentong sa buhay natin na Isa sabi ko, yun sa achievement mo. sabi ko magstay ka na dyan kasi dyan sa DepEd, government yan. Forever Kumuha siya yung ng work mo. experience. Then, maybe kapag kami nag-open ng opportunity dito sa field ng education, baka po Why pwede mo not? na siyang dalhin, di ba? Pero nakaka-proud si Abdul sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan. May napagtapos na siyang kapatid, di ba? Sabi ko sa kanya, mag-budget sila ngayon. Mahal na ang lahat. Mahal na lahat. Yung mga teacher kasi to, yung kapatid ko, pag mapanood mo tong video to, yung mga teacher kasi ngayon, pag license, na sila, unang-una, pag nakapasok na sila sa payroll ba o whatever, unang-una, loan talaga inuuna nila. Karamihan sa kanila. Ang dami kong kilala. Ano ba yan? By nature ba yan? By nature, di ko lang alam. Siguro, alam mo yung first time na, license na ako, may pera na ako, may pambayad na ako. So, sige, loan tayo. But, alam ko naman may mga projects Baka sila sa meron bahay, silang pinaglalaanan. business. Totoo Yes, yun, that's right. totoo yun. Pero ewan ko, yun ang una talaga nilang inisip. Hanggang ngayon, may loan Wag pa lang rin. maglo-loan ng pambili lang ng damit, ng Totoo. sapatos. Pero alam ko naman ang loan May nila. purpose sila, yes. May purpose. Abdul, maraming salamat sa pag-share. Hindi po madali ang ibigay mo yung history mo. Sometimes kasi yung iba nahihiya, wag ko na lang i-share to. Kasi eto na ako ngayon. Alam mo yon, nakikita na ako ng mga tao, marami na akong followers. Alam nila na marunong na ako ngayon. Kahit papano, may kinikita na ako ngayon. At mataba na ako ngayon. Blessed, di ba? Blessed na, Oo. di ba? Ayaw mag-share. Pero ikaw, hindi ka nag-atubili. Well, unang-una, hindi ako nahihiya kung ano man pinagdaanan ko before. Sabi ko nga kung meron pa akong mga cellphone dati na pwedeng picture, pakita ko yung mga ginagawa ko that time. Gusto kong i-share para to inspire. And thankful din pati yung GMA, di ba, na nakuha niya yung story. Nasa Net25 din, may interview ko doon at saka sa ABS-CBN din na interview din ako. And kaya hindi ako nahihiya. May picture pala ako dati sa dagat na parang pakalat-kalat. Pero yung nandun sa beach noon, 24 shot or 26 shot pa before, hindi pa cellphone. Sabi ko, pwede po pahingin ng picture, picturean nyo ako. Tapos binigay ko yung email ko, time will come sa inyo yung picture sa email ko. Na-isend. Kaya may na-send. Ang galing naman. Kasi siguro alam nila yung story, kung gusto ko lang na may remembrance ako noon na nasa Panalo dagat. talaga. So Abdul, bago tayo mag-end, ano yung gusto mong bitawan ng mga salita sa mga katulad natin ng mga Filipino expatriate dito, pero sa panahon ngayon ay nasa bingit sila na
madalas siguro gusto nilang bumitaw, pero andun yung paglaban pa din na ituloy nila ang mga pangarap nila sa buhay. Yun nga ang dahilan kung bakit sila ng ibang bayan. Unang-una, huwag kayo makinig sa kanta ni Morissette na gusto ko nang bumitaw para hindi kayo bibitaw. Hindi, isipin lang ninyo kung anong purpose, bakit kayo nandito. Yun lang yung motivation nyo para magawa nyo yung gusto nyo. And kung nandito na kayo, huwag kayong susuko, huwag kayong uuwi. Kung hindi man kayo nakakuha ng trabaho agad-agad, maraming iba dyan na 1 year, 2 years bago nagkatrabaho. Although meron namang iba na 1 week lang pagdating dito may trabaho, pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Ngayon kung wala man kayong makuhang trabaho pa na talagang para sa inyo or hindi pa pwede yung sweldo para sa inyo, kumuha mo na kayo ng work na sakto lang, kumuha kayo ng experience, okay? Kung wala naman, kung wala pa kayong ginagawa, dumiskarte mo na kayo, mag-part-time kayo. Ito, share ko lang ha. Nagpa-part-time ako, nagka-carwash before, every other day, 150 dirham. Nagka-carwash ako. Naglilinis din ako ng bahay para may racket ako. Kasi, naniniwala ko, if there is a will, there is a way. Kasi yung iba sa atin, walang ito pa, yung iba, mainit. Ayoko. Alam na po ninyo, nung pumunta kayo sa Dubai, malamig, may mainit. So, dapat flexible po kayo. Alam niyo yun. So, diskarte lang. Diskarte o diploma? Diskarte ang sa akin. Bakit? Hindi ako gumraduate. Pero gumawa ako ng paraan para masurvive ako dito, tumagal ako dito na walang diploma. Pero hindi ko kayo in-encourage sana na-connect. Hindi ko in-encourage na wag kayo mag-aral. Kung meron kayong opportunity, meron kayong means, mag-aral pa rin kayo. But sa akin, ginamit ko ng diskarte kasi hindi talaga ako nakapagtapos. Sa tagal ko dito, wala akong trabaho nakuha na may kailangan ng certificate. Lahat, mga simple position lang. Pero, andito pa rin. Ang galing. Ang daming pinagdaanan ni Abdul sa buhay, pero nakita niyo naman kung paano siya biniles ni Lord, 'di ba? Yun yung sinasabi niya kanina, yung good karma eh. You do good to people and that good will come back to you. Alam mo yun, tenfold. Kaya naman si Abdul, ang siguro isa din is yung strong, yung mindset mo, yung mentality. Alam mo yun? Kaya hanggang ngayon, strong and soaring high si Abdul Hamid. Maraming salamat sa pag-share ng iyong istorya. Alam kong marami kayong natutunan. Maraming tips, lalong-lalo na inspirasyon sa buhay ni Mr. MPD Pinoy Feed. Maraming salamat. Thank you so much for having me. Maraming salamat. Pasensya na po, naiyak ako kanina kasi basta, mahirap, mabigat lang. Pero ang layo ko na nun, so ayaw ko nang bumalik doon. Gusto namin yung umiiyak. Kaya rice is life sa akin. Ayaw ko nang bumalik sa that time na pati pagkain ko, nahihirapan ako. Kakain po kami ng rice pagkatapos nito. Maraming salamat at abangan niyo po ang mga susunod pa nating episode. Dito lang yan sa Kwentuhan with Mommy J.